Ay, June 24 na ngayon at malamang mag-alas 9 na. Magsisimula na daw yung virtual kick-off program ng Brigada Eskwela at saka Upland Eskwela sa SDO Caloocan. Ay, naalala ko nung mga nakaraan pag nagpo-program para sa Brigada Eskwela opening. Eh, naku, kumahog pa ako. Dala-dala ko yung mga walis tambo, walis singting, mga basahan. Tapos magpapara-parada pa kami doon kasi linis-linis. Ay, ngayon nakakapanibago. Kahit pala dito lamang sa bahay ko, pwede na akong maka-join, makanood ng virtual program. At ang nakakatuwa pa, dito sa teaser, sabi, musikahan? Mahilig kaya ako sa music, kanta-kanta, sayaw-saya, kaindak-indak. Excited na ako. Ay, ibang timpla daw ng program ng SDO Caloocan. Excited na ako mapanood. At alam ko, excited na rin kayo. Eh, ano pang ginagawa natin? Tara na. Sabay-sabay na tayo. Tumutok na tayo sa SDO Caloocan Stakeholder Space. Ready? Naod na! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Hayang lumiliw sa silanganan, alam ang puso sa liko'y buhay. Lupang hinirang pinta ng ulitiw, sa manulungin pinakasisigit. Sa lahat bundok, sa simoy at sa langit ng bagaw, ay nilalang tula, awit sa pagdalang minamahal. Ang isang ng matawag ko'y tagumpay na nagtinuming. Ang bituin na tao niya, kailan pa may matigiling. Lumalakbaw ng buwan, at pagsimpa, buhay namin sa minuto. Ang hikaya na may mga api ang namatay ng dahil sa'yo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus, nilapit ko po sa inyo ang bawat mag-aaral at magulang sa darating na panuruan o pasukan sa taong 2020-2021. Dalayan ko po na sila'y tulungan po ninyo at pagpalain na makasabay sa makabagong sistema ng pag-aaral. Dalayan ko rin po na pagkalooban mo po sila sa lahat ng kanilang pangangailangang pinansyal at material nang sa gayon magkaroon ng sapat na edukasyon. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Ya Allah, orang ya Allah subhanallahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, asiatan ya Allah subhanallahi ya Allah. Umauritun ya Allah subhanallahi ya Allah. Rilin ya Allah subhanallahi umauritun subhanallahi ya Allah. Orang kasiran ya Allah, kulala tamat ya Allah. Ya Allah, kunna ya Allah. Yung kaya mga estudyante, mga eskwela, kelas sangkai kapagupini sangkai
eskwela ya Allah. Na siapang kaya Allah sa mga estudyante ya Allah. Aku mag-eskwela sang kaya kapakairon ya Allah. Ligas na kasiran sa ya Allah sang kaya mitatan buah penyakit COVID ya Allah. Ligas na kami ya Allah sa mga estudyante ya Allah. Aku mag-eskwela ya Allah. Kaya malana sa mga empleyado sa DPD ya Allah na bumingasiran sa gas, bumingasiran sa Panamara, tiguyod nirang kung mga diran di kapangdawa kung mga estudyante ya Allah at kumaganat sa ilmu sang kaya dunia pwede ko mga ilmu kaya Allah na paninar kaya Allah adyang kaya DPD ya Allah na sa mga empleyado niya Allah adi mangdaw ko mga estudyante palakampan ng kaya kapudiskwila na tabangnya siran ya Allah sa taupiknya siran ya Allah sa ilmu sa kapundoerang ko mga estudyante ya Allah kaya malana yung kaya kapakambugta ng kaya ingda Pilipinas ya Allah kita tanbang kaya penyakit COVID ya Allah nalidas na sa mga estudyante ya Allah sa mapya kapakakilasiran ya Allah sang kaya kapag-enroll mintiran ya Allah. Ya Allah, napaninar kaya Allah, alidas na kaya Allah, so kanindan, kung mga pagtaw sang kaya penyakit, COVID ya Allah, kaya malana so, mga estudyante, ako mag-eskwela ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we stand before you in a humble prayer before we start this program of the Brigada Escuela. We realize, Father, that without your blessings, we would not be able to succeed with all the plans we have for this activity. Bestow your grace, wisdom, and divine protection to all those who are part of this program, so that they could cooperate and enjoy camaraderie and love for the greater glory of your name. Father, bless all the DepEd officials and the teachers as they prepare and find ways to bring knowledge to our people and your people despite the challenges posed by COVID-19. Be our faithful friend and companion until the end. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magsikat sa puso mo ay mabuhay. Kalookan mutyang bayan, lungsod naming minamahal. Tagumpay mo at kaunlaran, lagi namin minarasal. Kalookan, dakilang bayan, duyan ka ng katipunan, ang alam ng di magsikat sa puso mo
pagmamahal. Caloocan ay mabuhay. Caloocan, dakilang bayan. Tuyan ka ng katipunan, ang alab ng himagsikan. Sa puso mo ay nabuhay. Caloocan, sintang bayan, sa'yo'y aming ialay. Sipag, yaga at pagmamahal, Caloocan ay mabuhay, ay mabuhay, ay mabuhay. Good morning, Pilipinas! Good morning, Caloocan! Welcome to the virtual kick-off of Brigada Eskwela and Oplan Balik Eskwela. Entitled Musikada, Brigada Musikahan sa SDO Caloocan. Makiawit, Makisayaw! makisaya, Maki-brigada! Sa kapatuloy na ating programa, tunghayan natin ang pagsayaw at paghinda magmumula sa SDO officials and personnel. Magbayanihan na SDO Caloocan offers its Brigada Dance Exercise to all our frontliners. Salute to our modern-day heroes who are standing in the front line against COVID-19.
Magbayanihan na, magbayanihan na, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Nagtagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Maraming salamat po sa ating mga SDO officials and personnel. Malamang napailak din po kayo sa kanilang pagsayaw. Ngayon naman, tayo ay makikiawit kasabay ng kakaibang pagbati ng ating mga SDO officials. Umpisahan natin sa maasahan at mahusay na Assistant Schools Division Superintendent, Miss Carolina T. Rivera, SESE. Maririnig din po natin ang mensahe at pag-awit ng ating minamahal na Assistant School Division Superintendent, Miss Nerissa R. Lumena. If there's anything you need, all you have to do is say, you know you satisfy everything we need. You shouldn't waste a single day. So don't stop requesting, these learners are calling for resources you just can't deny. Yes, we are changing, the new normal we're saying, they need gadgets and tablets to comply. Together, forever, and never deny. Together, whenever, please do. And though you know that room with tables and chairs, to carefully distance ourselves with you. If they'll ever let you down, there's always the SDO can do. 'Cause we wouldn't ever want to see you frown. We'll always do what's best for you. There ain't no mistaking, our learners are pleading. Extend this your kind hearts to them. It's never changing, can't you hear them calling for their needs in order to comply? Together forever and never tonight. Together whenever, please do. And though you know that room with tables and chairs, to carefully distance ourselves with you. So don't stop donating, our children are calling for resources you just can't deny. Yes, we are changing, the new normal we're saying, we need gadgets and tablets to comply. Together forever and never tonight. Together whenever, please do. And don't you know that we make tables and chairs to carefully distance ourselves with you. Together forever and never tonight. Together whenever, please do. And those who know that we make tables and chairs to carefully distance ourselves with you. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never to forget my mask and hurt you. Ingatan ang sarili para maingatan ng iba. Iba nga lang ang konteksto, pero tuloy ang brigada. At ngayon naman ay hindi magpapahuli ang pagbati ng nagniningning at puspos ng enerhiya
pinagpala ng talerto at talino, East Coast Division Superintendent Dr. Nerissa L. Losaria, CESO 6. Para sa inyong lahat. When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest nights. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. You got a friend. Mga kaibigan, ang SDO Caloocan ay muling kumakatok sa inyong mga puso para sa inyong suporta at tulong sa aming mga paaralan dito sa SDO Caloocan para sa taunang Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela. Kakaiba man ang ating sitwasyon, hindi man tayo magkakalapit na pisikal, subalit alam ko na kami ay laging nasa puso ninyo. Nandyan na handang tumulong para sa lahat ng pangangailangan ng aming mga paaralan at ng DepEd. At sa lahat ng biyayang ibinibigay ninyo sa DepEd, sa aming mga paaralan, sa school heads, at sa aming mga guro, aking dinadalangin na ang lahat ng ito ay maibalik sa inyo ng ating poong may kapal. Mga kaibigan, maging suporta tayo sa isa't isa, maging kaibigan sa lahat ng mamamayan at pamilya sa bawat batang Pilipino. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest nights. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. You got a friend. You got a friend. You got a friend. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagbibigay ng inspirasyon sa aming lahat. Sa puntong ito, mapapanood natin at mapakikinggan ang nagwaging pyesa sa Division Jingle Making Contest. Nagmula po sa Horacio de la Costa High School, pinamumunuan ni Miss Marivic Cruz. Simula na naman ang kasakaan, ipamalas ang kultura ng bayanihan, magdini
Tara na't maglinis na, iisang layunin sa Brigada Eskwela. Tulong-tulong, sama-sama ang bawat isa, pagpapanatili ng bayanihan, tungo sa kalidad ng edukasyon para sa kabataan. Iisang bayan, tara't magtulungan. Iisang bayan, para sa bayanihan. Iisang bansa, tara't magkaisa. Kilos na Pilipinas para sa Brigada Eskwela. Kahit na anong pagsubok kaya harapin mga ngiti ang magmamarka sa atin. Mga guro, mga magulang at mag-aaral, pamahalaan. Kilos na buong sambayanan. Sulong na, tara na't maglinis na, iisang layunin sa Brigada Eskwela. Tulong-tulong, sama-sama ang bawat isa, pagpapanatili ng bayanihan, tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan. Iisang bayan, tara't magtulungan. Iisang bayan, para sa bayanihan. Iisang bansa, tara't magkaisa. Kilos na Pilipinas para sa Brigada Eskwela. Ang Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela ay mga taunang programa ng Department of Education na magsisimula ng June 1 to August 29, 2020. Ang Brigada Eskwela ay naglalayong maihanda ang mga paaralan para sa pasukan sa pamamagitan ng bayanihan. Ang Oplan Balik Eskwela naman ay ginagawa upang masigurado na ang mga mag-aaral ay makapag-enroll at makabalik sa pag-aaral. May layunin nito na mabigyan ng solusyon ang mga problemang may kaugnayan sa enrollment, attendance at iba pang impormasyong may kaugnayan ng mga polisiya, kautusan at regulasyon ukol sa pagbubukas ng taong panuruan 2020-2021. Ang SDO Caloocan ay naghanda ng mga kaukulang paraan upang mapabilis ang pakikipag-ugnayan ng publiko ukol sa pasukan sa pamamagitan ng ating OBE hotlines. Sa taong ito, magkasabay na isasagawa ang Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela na may slogan na Bayanihan sa Paaralan at temang Pagpapanatili ng Bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan. Ito ay sumasalamin sa paanyaya sa lahat ng sektor at pamayanan na makiisa at magbahagi ng kanilang kakayanan at kapasidad upang maipagpatuloy ang edukasyon ng ligtas at may kalidad sa gitna ng hamon ng pandemya. Ang tradisyonal na paghahanda ng paaralan tulad ng paglilinis, pagpipintura at iba pang pisikal na pag-aayos sa paaralan ay hindi muna maisasagawa hanggat wala pang kautusan mula sa quarantine guidelines and local risk classification mula sa IATF, DOH, national and local quarantine rules at iba pang protocol mula sa DepEd Task Force COVID-19. Ang bagong konsepto ng Brigada Eskwela ay nakabatay sa paghahanda upang masigurado ang pagpapatuloy ng kalidad ng edukasyon para sa mga mag-aaral at tiyaking na sila ay ligtas, gayon din ang mga guro at lahat ng empleyado ng ahensya. At upang patatagin ang pakikipag-ugnayan o partnership engagement ng mga paaralan sa buong komunidad at sa lahat ng sektor ng lipunan, upang maipatupad ang Basic Education Learning Continuity Plan o BELCP sa kabila ng hamon ng pandemya. Ang lahat ay inaanyayahan na magbahagi sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kagamitan para sa kaligtasan at kalusugan tulad ng thermal scanner, hand sanitizing materials, rubbing alcohol, antibacterial or germicidal soap, cleaning tools, materials and disinfectants, spray tank, disinfectant spray, disinfectant bleach, foot bath, washable face mask, surgical face mask, face shield, surgical gloves, rapid testing kits, multivitamins capsules, tablets at syrups, hygiene kits and emergency kits. Maaari din makatulong sa pamamagitan ng pagtuturo at training ukol sa distance learning, child protection at home, cyberbullying, data security, online etiquette, paggamit ng teknolohiya at instructional design, pagtulong sa psychosocial support,
at pagbibigay ng kaalaman at gamit para sa urban gardening o gulayan sa tahanan. Maaari ding magbigay ng mga kagamitan para sa pag-aaral tulad ng learning kits na may lamang papel, notebooks, Crayola, lapis, ballpen, flash drive at iba pang gamit sa pag-aaral. Maaari rin magbigay ng tulong para sa printing ng modules at worksheets at pagbibigay ng mga libro, reference materials at Information, Education and Communications o IEC materials ukol sa pandemya at iba pang mahalagang impormasyon na makakatulong sa ating mga mag-aaral at magulang. Mga e-learning materials tulad ng Smart TV, tablets, desktop, laptop, smartphone at internet connection. Sa mga nais tumulong at makibahagi, maaaring makipag-ugnayan sa Schools Division Office of Caloocan na sumasakop sa 89 schools mula elementarya hanggang senior high school. Halina at tayo na't magbrigada para sa kaligtasan at kalusugan ng ating mga mag-aaral. Malaki ang papel na ginagampanan ng tanggapan ng lokal ng pamahalaan ng Caloocan sa tagumpay ng Brigada Eskwela sa taong ito. Pakinggan po natin ang mensahe magmumula sa pinagkakatiwalaang lingkod bayan ng Lungsod Caloocan, Mayor Oscar Oka G. Malapitan. Ang pamunuan ng lungsod ng Caloocan ay nakikiisa sa taunang tradisyon ng DepEd at ng sangay ng mga paaralan, panglungsod dito sa Caloocan sa pamumuno ng tagapamahalang Dr. Nerissa Losaria. Ang taon ng bayanihan sa paaralan o ang Brigada Eskwela ay isinasagawa kasama ang mga magulang, mga komunidad, mga ahensya ng pamahalaan at ang pribadong sektor upang maihanda sa pagbubukas ng taon ng panuruan 2020-2021. Layunin ng brigada na pag-ibayuhin ang pagkakaisa at pagmamalasakit ang lungsod ng Caloocan, pangatlo sa pinakamalaking populasyon at ikalawa sa pinakamalaking lungsod sa Metro Manila. Sa kabila ng dami ng bilang ng tao dito, napanatili ng Caloocan na maging isa sa may pinakamababang crime rate sa Pilipinas, maging ikapito sa pinakamayayamang lugar sa bansa, at higit sa lahat, maging isang lungsod kung saan tao ang palaging una. Ito ay isa lamang sa maraming mga negosyo na itinayo at kasalukuyang nag-ooperate sa Caloocan. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng Metro Manila, ang syudad na ito ay naging tampulan ng iba't ibang klaseng mga negosyo at kumpanya mula sa iba't ibang industriya. Sa katunayan, noong 2018, ang Caloocan ay nagtala ng 14,263 na mga rehistradong negosyo. Isa sa mga punong dahilan upang piliin ang syudad na ito ay ang kanyang strategic location na accessible sa mga port area at national highways, kagaya ng NLEX. Bukod dito, ang Caloocan ay may malalawak ring mga lupain, infrastruktura, at mga pasilidad na itinayo para sa mga negosyo at residente ng lungsod. Higit sa lokasyon, ang pamunuan ng Caloocan ay walang tigilang pagsuporta sa mga businesses, maliit man o malaki, upang mas lalo pang yumabong hindi lang ang ekonomiya ng syudad, kundi pati na rin ang pag-unlad ng buhay ng mga tiga-Caloocan. Isang mas progresibong Caloocan ang ating ninanais, kaya naman walang sawa ang pagsusumikap natin upang patuloy na maitaas ang income ng ating lungsod. Kabilang ang pagsusumikap ng lokal na pamahalaan ng Caloocan ay ang pagpapagawa ng mga bago at napapanahong estrahiya at paggamit ng teknolohiya. Sinisiguro rin natin maayos na mabigyan ang prioridad ang trading, service, manufacturing sectors na siyang bumubuo sa ekonomiya ng ating lungsod. Patuloy natin pinag-aaralan ang Comprehensive Land Use Plan. Kasabay na ng mga dambuhalang proyekto, ang mga ito ay tutulong upang magbukas pa ng maraming trabaho at oportunidad sa mga taga-Caloocan at higit sa lahat upang makamit natin ang mithiing maging isang maunlad na lungsod. Lahat ng mga iyan ay ginawa natin upang maging mas progresibo
ang lungsod ng Caloocan na kinilalang sa 4 na sunod-sunod na taon at binigyan parangal ng Seal of Good Local Governance Award. Kinilala rin ang Most Business Friendly City sa pang-4 na sunod-sunod na taon. Ito ay patunay lamang na ang lungsod ng Caloocan ay bukas sa patuloy na pagbabago at pag-unlad. Naway samahan niyo kaming tanawin at buuin ang isang mas makabagong Caloocan kung saan tao pa rin ang palaging una. Maraming salamat, mabuhay po ang lungsod ng Caloocan. Magandang araw mga kabrigada. Sa ngalan po ng DepEd NCR, kami ay buong pusong nakikisa sa pagdiriwang at paglulunsad ng Brigada Eskwela 2020. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon na ating hinaharap, buong sigla pa din nating sinasalubong ang taunang pagbubukas ng ating mga klase at may katiyakan na handang ipagpatuloy ang edukasyon ng ating mga mag-aaral. Sa tulong ninyo mga kabrigada ay maitataguyod natin ng mahusay ang ating edukasyon. Kaya't halina at samahan ninyo kami sa patuloy na pagpapasulong ng edukalidad. Para sa bata, para sa bayan. Magandang araw po sa ating lahat. Binabati ko po ang lahat ng ating pong mga kasamahan sa rehiyon, sa schools division offices, sa paaralan, ang ating pong mga regional directors, assistant regional directors, schools division superintendent, assistant schools division superintendent, ang ating mga punong guro, mga guro at hindi gurong kawani ng ating kagawaran ng edukasyon, mga partners po natin from the private sectors, sa iba't iba pong pamahalaang lokal, sa iba pa pong ahensya ng ating pamahalaan, all other stakeholders of DepEd, parents, our dear learners, lahat po kayo na nandiyan po ngayon. Magandang araw po at magandang araw ng pagbibrigadang eskwela sa inyo pong lahat. Ito pong Brigada Eskwela for school year 2021 is truly different and very important. Different because compared to our previous Brigada Eskwelas, the traditional concept of Brigada Eskwela where we go to our schools 2-3 weeks before the opening of classes to prepare our classrooms, do minor repairs, minor cleaning. We plant and make sure that our gulayan sa paaralan is prepared and is okay for the school feeding program. Itong mga bagay pong ito na tradisyonal po natin ginagawa ay hindi na po mangyayari sa bagong mukha ng Brigada Eskwela. Ito po ay dahil sa ang ating pong Pangulong Mayor Digong Duterte at ang ating kalihim Leonor Briones ay nagkaisa po na hindi muna nating papapasukin yung tinatawag nating face-to-face learning, yung physical presence of our learners will not happen for this school year unless some conditions are met. Mga kondisyon na inilatang ng ating Pangulo at ng ating kalihim, hanggat hindi mangyayari yan, sa ngayon, wala po tayong pisikal na pagpunta sa paaralan, mag-aaral, mga guro, magtuturo. Hindi po muna yan. Kung kaya kailangan sumabay po ang ating Brigada Eskwela sa panahon na ito. Kung kaya pag nakita po ninyo yung latest DepEd issuance ay nakasaad po doon kung ano po ba ang dapat nating pagtuunan ng pansin sa taong ito po pagdating sa Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela. Before I dwell on that lengthily and substantially, I would like to walk you through the years very quickly how Brigada Eskwela all started. Kailangan maunawaan po natin itong institusyon ng Brigada Eskwela, bakit po mahalaga ito. Taong 2003, DepEd Order number 79
when we first issued the formal legal instrument that served as the basis for our Brigada Eskwela. In that DepEd Order number 79, series of 2003, we aimed to target 4,000 schools only, to enjoin the schools, to engage their stakeholders, the parents, the communities, na sila po'y magboluntaryo para po ihanda ang ating mga paaralan sa unang araw ng pasukan. Ngunit hindi lamang po 4,000 na paaralan ang tumugon sa hamon na ito. Humigit kumulang 12,553 ang tumugon sa hamon na magtulong-tulong na iprepara ang ating paaralan sa unang araw ng pasukan. Kung kaya itong mga sumusunod na taon, 2004, 2005, 2006, 2007, nakita po natin na patuloy pong lumalaki ang suporta sa ating Brigada Eskwela, kung kaya't nung taong 2008, DepEd Order number 24 was issued, now enjoining all schools nationwide to do Brigada Eskwela. Ngunit dapat ding idiin na itong tinatawag nating bagong mukha ng Brigada Eskwela ay tila nangyari na since 2016, nitong panahon ng ating kalihim Leonor Liling Magtolis Briones. Dahil 2016 hanggang nitong nakaraang taon ay atin nang pinalawak ang konsepto ng Brigada Eskwela. Mas malawak dahil mayroon po tayong mga programang nagdidiin sa ating Alternative Learning System Program, mga programang nagdidiin para po mapababa ang dropout rates, kumbinsi ang mga tinatawag nating out-of-school youth na bumalik muli sa ating mga paaralan, mga programa na kung saan ang ating mga magulang ay atin pong ine-engage for them to become better parents that could really guide and inspire our children. At marami pa pong disaster risk reduction management related learning sessions, gulayan sa paaralan. Kaya po, itong panahon po ng ating Mamiling Briones, ang konsepto po ng Brigada Eskwela ay mas pinalawak na. Sa taong pong ito, 2020 school year to 2021, ang Brigada Eskwela ngayon ay magsisimula June 1 hanggang August 29 at may pagdidiin sa mga aktibidad na tinatawag po nating magpapatupad sa ating learning continuity plan. So we talk about activities that will engage our parents. It talks about activities that will engage experts like the Psychological Association of the Philippines for the conduct of psychological first aid to make sure that our teachers and learners are not only emotionally but also psychologically prepared when we start our classes this August 24. So we talk about engagement partnership activities with the LGUs. So lahat po yan, yan po ang ating dinidiinan ngayon sa ating Brigada Eskwela. Lalong-lalo na po ngayon na tayo po ay nag-uusap na wala na nga pong face-to-face modality at ngayon the only learning modalities that we are now considering are self-learning modules, online or internet-based learning, radio and TV-based learning, homeschooling. So kung ito na lamang ang ating learning modalities, ang ibig sabihin po ngayon ng pagbibrigada ay pakikipag-ugnayan sa mga partners para po masiguro sa local government units na ito pong mga self-learning modules po nating tinatawag ay maipamahagi sa lahat ng ating mga mag-aaral na kakailanganin ito. Pati po ang collection po nito, i-distribute ng Monday, kukolektahin ng Biyernes. Paano po ito natin gagawin kung tayo-tayo lamang po ang aasahan natin sa ating kagawaran ng edukasyon? Hindi po natin kayang gawin ito nang hindi po tayo makikipag-ugnayan sa pamahalaang lokal o maski po sa pribadong sektor in the collection and distribution of these learning modules. We talk about home-based learning. Paano po natin masisiguro na ang mga magulang ay may tamang kaalaman para po maturuan, magabayan ang mga bata in partnership with
some very large homeschooling association. We have now this partnership at ito pong mga homeschooling organization na ito, sila po ang tutulong sa atin na magturo sa mga magulang kung paano po sila maging tinatawag nating effective learning facilitators. Topics like how to create an environment that is conducive to learning and teaching for that learning for our children, teaching for our parents sa bahay. Paano po mangyayari yun? How can we make our children self-directed learners? Meron po tayong modules na nakaabang po dito at yan po ay mangyayari in partnership with some reputable homeschoolers or homeschooling association. Partnership with the private sector so that we could ensure that the online internet-based learning, para dun po sa maaari, mas lumakas ang internet, mabigyan ng gadget ang mga guro at mga mag-aaral. Para po mangyari lahat yan. Para po mangyari lahat yan. Partnership, partnership, partnership. Yan po ang ating inaasahan sa ating pagbibrigada eskwela sa mga susunod na araw, linggo o buwan. Tamang kamalayan patungkol sa tamang pakikipag-ugnayan sa ating mga tinatawag na partners. Sa ngalan po ng aming Kalihim Leonor Liling Magtolis Briones, Undersecretary Nepo Malaluan, Chief of Staff, siya po ang aming pinuno rin pagdating sa aming pong pagsulong ng edukalidad, Education Forum, Undersecretary Jesus Mateo, amin pong punong abala sa Oplan Balik Eskwela, ang lahat po ng aming mga undersecretaries, assistant secretaries ng EXICO, at isama nyo na po ang ating mga regional directors, assistant regional directors, schools division superintendent, ASDS, ang buong kagawaran ng edukasyon, mga punong guro, mga guro at hindi guro kawani ng ating kagawaran. Hinihikayat namin po kayong lahat, mga partners po namin, pribadong sektor, pamahalaang lokal, ibang ahensya ng pamahalaan, mga magulang, mga mag-aaral, mga aming mga anak, sambayanang Filipino. Tara na! Brigada Eskwela na! Balik Eskwela pa! Mabuhay po kayong lahat. Marami pong salamat. Sa ating lahat, ang araw na ito ay napakasaya, napakamahalaga. Ang araw na ito ay araw ng tagumpay para sa edukasyon. Lahat sa DepEd family, kung mayroong mabuting nagawa ang COVID, lalong napaigting ang unity ng DepEd family, lalong pinalabas ang ating creativity, pinalabas ang ating mga independent thinking, creative responses to the problems. We look forward to more upskilling on the part of the teachers, at we are also promising, committing that we will protect your interest, that we will enhance whatever benefits and recognition that you are already receiving now, not only in the public sector, but also in the private sector as well. Maraming salamat, mga magulang, dahil you are not only, hindi lang kayo bumoto sa ating national consultation na mag-umpisa tayo sa August, pero ngayon pa lang, nakikiusap na kayo na isama ang inyong mga anak pag mag-open na tayo ng klase on August 24. Salamat na salamat sa mga learners dahil hindi namin nabigyan ng malaking emphasis na yung ating napakalawak na survey na more than 700,000 ang respondents, kasama ang learners na marunong na, kasi mga bata ngayon napakahusay na ngayon sa online correspondence, online voting, etc. May mga learners din na nagsabi talaga sila gusto nilang bumalik sa eskwelahan. This is the Filipino devotion to education.
This is an articulation of what we hold most valuable in our society. This is a triumph for education. Operation Balik Eskwela, Brigada Eskwela, enrollment period, ito ay triumph ng education, triumph ng Filipino people, triumph ng value ng mga Filipinos na maski anong mangyari, nakailang gera na tayo, nakailan na tayong rebellions, patuloy din ang pag-aaral, patuloy din ang learning process, and may this trend continue as education continues whatever the condition. Thank you very much. Maraming salamat. Daghang salamat. Maimbuntag ka ninyong tanan. Maraming salamat po sa mga mensahe nagmula sa ating mga leader sa kagawaran ng edukasyon. Naiibang sitwasyon, may bagong hamon. Paano nga ba magpapatuloy ang pag-aaral ng ating mga anak o ating mga kabataan? Tunghayan natin ang kasagutan sa bidyong inyong mapapanood magmumula sa Curriculum Implementation Division, SDO Caloocan. Amidst these trying and unprecedented times, education must continue. SDO Caloocan tirelessly seeks to address concerns on how to deliver quality education through its division continuity plan with groundbreaking projects and programs for school year 2020-2021. Magbubukas na pala ang school year this August 24. Ligtas kaya papasukin ng mga bata sa paaralan? Sandali nga, matawagan ko nga si teacher. Ma'am, paano ho ba yan? Hindi po ba nakakatakot papasukin ng mga bata sa school? Mommy, wag po kayong mag-alala dahil ang Department of Education ay may mga naihandang pamamaraan para magpatuloy po ang pag-aaral ng ating mga anak. Ang gusto ng SDO Caloocan ay mapagpatuloy ang pag-aaral ng ating mga mag-aaral, kaya hindi dapat hadlang ang pandemyang ito sa pagpapatuloy ng pagbabahagi ng kaalaman sa ating mga kabataan. Simula noong June 10, ang ating mga school heads ay nagsumite ng kanilang School Instructional Delivery Plan para sa paghahanda at pagbubukas ng klase sa new normal. Simula July 6, ang SDO Caloocan ay nagbibigay ng technical assistance sa mga school heads sa paggawa ng class programs. Naghanda rin ang ating SDO Caloocan Curriculum Implementation Division ng series of webinars para sa ating mga guro. Ang ating mga mag-aaral ay makakatanggap ng self-learning modules na pinaghihirapang gawin ng ating mga guro. Ang mga learning materials na ito ay available as soft copy or printed. Libre po ang mga ito, mga mami. At hindi po basta-basta ang ating mga modules. Dumaan po ito sa masusing proseso ng paggawa, simula po sa pagpili ng mga mahusay nating mga guro hanggang sa pag-quality assurance ng mga ito. Makasisiguro po tayo ang mga modules natin ay tama ang laman at maayos ang pagkakasulat. Sa kasalukuyan, may mga mag-aaral tayo mula sa kinder na sumasailalim sa Online Summer Enrichment Reading Program. Bukod po rito, mabibigyan din ng ating mga mag-aaral na may special needs ng learning materials tulad ng Braille, video lessons, Arabic books, at iba pa. Mayroong hinihandang home-based teaching learning program sa ating mga learners with special needs. Kaagapin ng programa ito ang Nanay Ko Guru Ko para naman sa mga nais makapag-aral ngunit nagtatrabaho, may edad o may ibang kalagayan, huwag kayong mangalwa sapagkat ang ating alternative learning system or ALS ay magpapatuloy upang kayo ay makapagtapos ng inyong pag-aaral. Para naman sa mga kapatid nating Muslim, ang ating Madrasa Education Program ay magpapatuloy. Gagamitin natin ang Facebook Messenger, maging ang Arabic books at magbibigay din kami ng learning packets upang ikaw ay hindi mapag-iwanan. Ang Facebook at Messenger groups ay mga pangunahing platforms na gagamitin ng mga guro upang magkaroon ng discussion, follow-up, tracking, monitoring, consultation at maging assessment para sa mga gawain ng mga mag-aaral. Ito rin ang gagamitin upang magkaroon ng komunikasyon sa mga magulang. Suportado ng pamahalang lungsod ng Caloocan sa pangunguna ng ating butihing Mayor Oscar Malagkitan, 10 ng mga lingkod bayan ang adhikain ng SDO Caloocan. Sapagkat sa Caloocan, walang batang may iwan. Tao ang una, edukasyon ang una.
Handang-handa pala ang DepEd kahit sa gitna ng pandemya. Ano pa man ang sitwasyon, wala pala akong dapat ipangamba sapagkat sa loob ng aming tahanan, magaganap ang pag-aaral ng aking anak at wala ring magaganap na face-to-face. Tunay na isnaalang-alang ang kaligtasan at edukasyon at may sasakatuparan ito sa pamamagitan ng modular distance learning. Salamat, DepEd! Ituloy-tuloy na natin ang musikada. Brigada Musikahan sa SDO Caloocan. Iba't ibang awitin na ang ating maririnig. I am but a small voice. Batang-bata ka pa, One day. tagumpay nating lahat. Paaralang ligtas. APSAC 4 Brigada. Sa panahong ang lahat ay nababalot ng takot dahil sa COVID-19. Sa aking puso ay ang munting tinig na nagsasabing, totoo ang aking mga pangarap. Gusto kong ipagpatuloy ang pagtahak sa ating daan ng tagumpay. Sa daan ng tagumpay. Hindi man ito maging madali dahil hindi ito ang bagay at sitwasyong aking nakasanayan. Alam kong kakayanin ko sa pangarap. Ngayon, higit kailangan namin ng inyong tulong para sa isang kalidad ng edukasyon. Nakangiti sa araw at umulan. Ang bawat tulong na magmumula sa inyo ay aming malubog na pasasalamatan sa pamamagitan ng pagbibigay atensyon sa aming pag-aaral. I am a voice, I am a small dream. The fragrance of the flowers in the unpolluted air. I am a small voice, I am a small dream. The fragrance of the flower in the unpolluted air. I am a small voice, I am a small dream. To smile upon the sun, be free to dance and sing, be free to sing my song to everyone. Come, citizens of the world, we are one, we are one, we are citizens of the world, we are one, we are At alam naming mga kabataan na ang bawat butin ng inyong pagmamahal ay isang hakbang tungo sa aming tagumpay. tungo sa aming magandang kinabukasan. I am but a small voice, I am but a small dream. To smile upon the sun, be free to dance and sing, be free to sing my song to everyone. Come, young citizens of the world, we are one, we are one.
ano pa ang ating hinihintay? Sama-sama tayo makikiisa sa ating Brigada Eskwela. Ikaw? Ako, tayong lahat ay susulat ng panibagong kabanata at ng bagong kasaysayan sa larangan ng edukasyon Upang siguraduhin sa ating lungsod na walang batang maiiwan. Bata ka pa at marami ka pang kailangan malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Ang buong pamunuan ng GPTA Federation, ako bilang magulang, ay pagsisikapang makatugon sa hamon na kinaharap natin ngayon. Mahal ko ang aking anak, mahal ko ang aking lungsod, mahal ko ang aking bayan. Ang katagumpayan ng aking anak ay katagumpayan din ng ating bansang Pilipinas. Ganyan talaga ang buhay, lagi kang nasasabihan. Pagkat ikaw ay bata at wala pang nalalaman, makinig ka sa aking payo. Pagkat musmus pa lamang at malaman ng maaga ang wasto sa kamalian. Ipagpapatuloy po namin ang aming pag-aaral sa kabila ng new normal situation. Tutulong po kami sa aming mga magulang at sa aming bayan. Batang-bata ko, nalalaman ko, inaamin ko na ko lang ang aking nalalaman. At nauunawaan, ngunit kahit ganyan ang kinalagyan, alam ko may karapatan na mawagtan mo. Kahit para pamana, kahit bata pa man. Nais ko sanang malaman ang mali sa katotohanan, sa salitang daralanan ng aking pamamagitan. Mulat ang isipan sa mga kulay ng buhay, matunay na malaya sa katangi-tanging bata. Ang bata ka pa at marami ka pang kailangan malaman at intindihin sa mundo. Ko sanang malaman ang mali sa katotohanan. At ang bata ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Sariling pagnaranas ang aking pamamagitan. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang munting paraiso lamang. La 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 la, la 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 la, La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Sometimes I lay under the moon
but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it will all turn around, because it's my life I've been waiting for, praying for the people to see. It's not about win or lose, 'cause we all lose when they feed on the souls of the innocent, blood-drenched baby. Keep on working to the one who stay raising. Sometimes you make yourself down, but never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it will all turn around, because all my life I've been praying for the people to say that we don't want to fight no more, that we no more wars, and the children of the day. One day, one day, one day, one day, one day. Things don't change, the people the same. Stop with the violence, down with the hate. One day we all be free and proud to be uncertain saints and sing songs of freedom like people to say that we don't want to fight no more. There will be no wars, and our children will play. One day, 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 one day. One day, one day. Isang ligtas at magandang araw po sa ating lahat. Ang Philippine Red Cross Caloocan City Chapter at ang Division of City Schools of Caloocan ay matagal nang magkaagapay sa iba't ibang programa para sa mga kabataan simula nang naitatag ang Red Cross Chapter dito sa siyudad ng Caloocan noong September 1947 hanggang sa kasalukuyan. Bilang isang organisasyon na may mga programang naglalayong magbigay ng serbisyo sa mga kabataan, kami po ay kaisa ng ating dibisyon sa adhikain na mabigyan ng sapat na kaalaman at edukasyon ang mga kabataan sa kabila ng naranasang pandemya. Bagamat hindi natin maaaring ipagsawalang bahala ang kalusugan ng mga kabataan, kami din po ay naniniwala na hindi dapat matigil ang serbisyo pang edukasyon dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng bawat bata at ito ang magbibigay daan para sa pag-unlad ng ating bayan. Sa nakalipas na mga taon, ang Philippine Red Cross ay walang sawang nagkakaloob ng iba't ibang serbisyo sa pamamagitan ng pangunahing programa nito, ang Blood Services, Disaster Management Services, Safety Services, Welfare Services, Health Services, Red Cross Youth at International Humanitarian Law. Ipinamalas din ng ating mga guro ang kanilang kabayanihan sa pamamagitan ng pagdodonate ng dugo at voluntaryong pagtulong sa panahon ng kalamidad na nagsisilbing magandang halimbawa sa ating mga kabataan. Saludo po kami at lubos na nagpapasalamat sa ating masisipag at magaling na Schools Division Superintendent, mga punong guro, mga mag-aaral, at mga magulang sa inyong walang sawang pagsuporta sa iba't ibang programa ng ating Red Cross Caloocan. Makakaasa po kayo na kami po ay patuloy na susuporta
sa lahat ng mga adhikay ng ating Division of City Schools sa abot ng aming makakaya. Muli, magandang araw po sa ating lahat. Hello everyone, it's that time of the year again where communities come together to help prepare schools for the opening of classes. But as we all know, the COVID-19 pandemic has put us in a very challenging situation and has adversely affected the processes and systems that we have in education. However, in the past few weeks, our educational leaders have been working tirelessly to come up with measures on how our stakeholders can cope with the situation and to ensure that quality education is still delivered amidst this pandemic. That is why we at Children International would like to express our full support to the Department of Education Schools Division Office of Caloocan City for their Brigada Eskwela and Oplan Balik Eskwela 2020 programs with the theme Pagpapanatili ng Bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan. Let's all work together and show our Bayanihan spirit as we keep our schools and communities safe and secure from the threat that is COVID-19 for the benefit of our children. Kaya po, sama-sama tayo sa Bayanihan sa Paaralan. Pagbati po mula sa Children International, 10 ng aming mga kawani, ng aming pamunuan, sa aming organisasyon, binabati po namin kayo at lalo na po ang Department of Education sa paglulunsad ng ating panibagong Brigada Eskwela o Oplan Balik Eskwela para sa school year na darating 2020-21. Batid po namin sa Children International yung hirap ng ating mga mag-aaral, ng ating mga magulang, kung paano sila ay makakasurvive o nakakasurvive sa gitna ng pandemya na COVID-19 sa hatid nitong mga problema sa atin lahat, sa ating mga pamilya, lalo na sa mga pamilyang naghihirap. So kami po sa Children International ay gustong i-affirm ang aming commitment sa mga pamilyang aming tinutulungan, sa kanilang mga komunidad at sa Department of Education sa suportang gusto naming ipahatid, sa suportang aming ikinocommit sa kanila sa kanilang pag-aaral at sa iba pa nilang mga kinakailangan para sa kanilang development. So ito pong adhikain ng Department of Education para sa pagbabalik eskwela ng ating mga estudyante ay amin pong 100% na sinusuportahan at gusto namin ding iparating sa iba pang mga samahan, sa iba pang mga organizations, civil society, NGOs na magbigay din ng tulong, ng suporta sa Department of Education sa mga batang ating tinutulungan upang sila ay makabalik sa pag-aaral sa kanilang mga bahay, online mode o face-to-face man sa hinaharap. Let's do what we can, help in any way that we can para po mabigyan ng tulong ang ating mga estudyante para masiguro na sila ay uma-attend sa kanilang mga leksyon at makakatapos ang kanilang pag-aaral. So, salamat po sa pagkakataon na makipagbayanihan sa inyong lahat at sa ating Department of Education. Mabuhay po kayo. Thank you. City Savings Bank commends the Department of Education for its bold and innovative response to the pandemic, the Learning Continuity Plan. As with Brigada Eskwela, our bank will support this Learning Continuity Plan that ensures the well-being of teachers and students in these challenging times. City Savings Bank remains committed to serve its most important customer, the public school teacher. And with you, we look forward to better times ahead. Good day. Isang maganda at mapagpalang araw po sa atin. Sa taon-taon pong ginagawa natin ang Brigada Eskwela, katuwang ang mga guro, magulang, estudyante at ibang sektor ng lipunan upang siguraduhin po na bawat paaralan ay magiging handa sa mga darating na Pasko. Sa panahon pong tayo'y sinusubok ng isang pandemya, kaisa niyo po kami sa tema ng Brigada Eskwela sa taong ito. Panatiliin ang bayanihan upang masigurado ang edukasyon ng bawat kabataan.
Maniwala po kayo, sa panahong ito, kailangan ho nating tibayan ang ating kalooban at tayo ay patuloy na umasa na ito ay ating malalampasan. Maraming salamat po. Magandang araw po sa mga guro, estudyante, magulang at sa inyong lahat. On behalf of the Rotary Club of Caloocan, ako po ay nagagalak na kami po ang inyong inibitahan na maging bahagi nitong programa ngayong araw. Isa sa layunin ng Rotary ang pagbibigay ng serbisyo, lalo na sa edukasyon. Sa panahon ngayon, nagbubuo tayo ng new normal. Huwag po sana tayong panghinaan ng loob dahil marami naman pong tutulong. Hanggang merong mga estudyante na gustong mag-aral, meron naman pong suporta sa paaralan at sa guro. Medyo kakaiba lang po ang panahon ngayon dahil kailangan natin ng pagbagong pamamaraan ng pag-aaral. Pero maiba man ang daan, iisa din ang ating patutunguhan na makapag-aaral ng mabuti ang mga bata para sa kanilang paglaki ay magkaroon sila ng magandang buhay. Kaya po natin to. Salamat po. Maginhawang araw, Caloocan City. Napakahalagang institusyon ng ating mga paaralan. Kaya po kami sa Maynilad ay naniniwala na ang kalibre ng ating mga pinuno sa hinaharap ay nakasalalay sa kalidad ng ating mga eskwelahan sa kasalukuyan. Kaya rin po walang humpay ang aming pakikipagtulungan sa mga proyekto na nakatuon sa 4 na bagay: tubig, sanitasyon, edukasyon at kalusugan. At nag-uumpisa po tayo sa pagpapatayo ng mga hand washing stations, sa pagpapalinis sa ating mga septic tank, sa agresibong hygiene education drive, online man o face-to-face, hanggang sa paglalatag ng mga gulayan sa ating mga paaralan. Katunayan po ay 11 hand washing stations ang aming na-turn over kamakailan lang dito sa Caloocan, at nakakasa na rin ng iba pang mga proyekto gaya ng pamamahagi ng mga hygiene supplies sa ating mga school personnel. Sa ngalan po ng aming presidente, si Sir Mon Fernandez, asahan niyo po na ang Maynilad ay kaisa nyo sa pagtabo hindi lamang ng bagong normal, kundi ng bagong ginhawa para sa lahat. Maraming salamat po. Ang Kaisahang Buhay Foundation ay buong pusong bumabati at sumusuporta sa Schools Division Office, Caloocan City at sa buong pamunuan nito sa pangunguna ni Dr. Nerissa Losaria sa paglulunsad ng Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela sa darating na June 24. Ang KBF ay inyong kaagapay sa pagkilala, pagsulong at pagtupad sa karapatan ng bata para sa kalidad na edukasyon. Kami po ay kabahagi ng inyong bayanihan. Magandang buhay. Ako po si Abigail Mesa Raimundo, ang founder ng Rescue Kabataan Philippines. Ang buong Rescue Kabataan ay nakikiisa sa Schools Division Office of Caloocan para sa ating gaganaping Oplan Balik Eskwela at Brigada Eskwela 2020. Kami rin po ay patuloy na makikipagtulungan upang panatilihin ang bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa ating mga kabataan at bayanihan sa ating mga paaralan. Makakaasa po kayong patuloy naming tuturuan ng ating mga kabataan na magsilbi sa kanilang mga pamilya, sa kanilang paaralan, komunidad at para sa ating bansang Pilipinas. Mabuhay po kayo! Magandang araw po sa inyong lahat. At on behalf of the Philippine Mental Health Association, kayo po ay aming binabati. At isa po ang PMHA sa napakapalad dahil pinayagan niyo kami na makapartner kayo ang Caloocan Schools Division sa pagpapalaganap ng aming mental health programs. Kami po ay lubos na humahanga dahil despite the pandemic, tuloy pa rin ang inyong trabaho at ang inyong serbisyo. At wag lang po natin sanang kakalimutan na alagaan ang ating mga sarili at para po maiwasan ang pagkalat pa nitong COVID-19 ay patuloy po nating sundin ang minimum health standards like yung pagsusuot po ng face mask, physical distancing, constant hand washing, at syempre, aside from taking care of our physical health, wag po nating kakalimutan na alagaan din ang ating mental health. Maraming salamat po sa pagbibigay
bigay nyo ng opportunity sa PMHA para makapartner kayo. Kami po ay buong puso at buong isip din, no, na sumusuporta sa inyong mga activities. Maraming salamat po and good luck. God bless. Magandang araw sa inyong lahat. As Filipinos, I know and I believe we will rise above this pandemic because of our innate value of helping one another. In short, bayanihan. Bilang Pilipino, kilala po tayo na matulungin at may malasakit sa ating kapwa. Now, as we prepare for the new normal, let us not forget to prioritize our health and safety. Let's continue to follow and adopt the safety protocols for the benefit of our teachers and students. We in Rebisco would like you to know that we appreciate all your efforts in providing quality education for our youth, despite the limitations this pandemic has given us. Hindi po madali ang ating kinakaharap. Maraming salamat sa inyong sakripisyo. Rest assured that Rebisco will continue to support the teachers and students of Caloocan in the best way we can. Muli, maraming salamat at naway manatili tayong ligtas at malusog. Magandang araw sa lahat. Maraming salamat sa Department of Education sa pag-imbita sa amin sa araw na ito. This is a momentous day for children and their parents. Ako po pala si Vivian Grace Martin, ang Director for Sponsorship Program ng Save the Children Philippines. Allow me to start my message through a trivia. I have shared this in the Votas, but for those who do not know the answer yet and is still game, you may write your answer in the chat box. Kaya here we go. What is the difference between a teacher and a physician? My parents, who are retired teachers, particularly my dad, would tell me that when doctors make mistake, they bury it 6 feet below the ground. But when teachers make mistake, they multiply it depending on the number of learners in the classroom. Indeed, teachers are the bastion for quality education, and together with parents, they are molding our future leaders. COVID-19 is testing our resilience, and we will not be measured by the number of hours we spent in school, nor will we be defined by the storm that we are facing right now. We are, however, will be measured on how we, as a community, can collectively work together, parents, teachers, political leaders, community leaders, in making sure that children will be able to survive this pandemic, that they will be able to continue to learn, and that children will be protected from any forms of abuses, whether at home or in the community. Kaya tayo sa Save the Children, nagdisenyo tayo ng isang project, at ito ay ang Project Aral or Access to Resources for Alternative Learning to support the Department of Education and to support the parents that children will be able to continue to learn. Brigada Eskwela is therefore a significant day for us kasi this is where we can demonstrate our resolve to make sure that as a community, we find ways to adapt to the new normal. Kaya, napaka-importante ang event na ito. And I congratulate all the teachers, the parents, and the rest of the community stakeholders for coming together and work as partners to make sure that your children are safe and that they will continue to learn. We are looking forward po that as your partner, we will be able to make sure that children continue to learn in the new normal. Maraming salamat po and be safe. East West Rural Bank is honored to support the Learning Continuity Plan of the Department of Education in response to this pandemic. We commend the department in its efforts to continue providing access to learning opportunities while ensuring the welfare and protection of our teachers, parents, and students. In these most challenging times, we stay committed to support DepEd in all of its plans and projects. With this year's Brigada Eskwela, the East West Rural Bank community will participate through our I Respond campaign.
We pledge to support assistance to the best of our abilities to all of our selected school beneficiaries, all in the spirit of bayanihan. And as we welcome the new normal, we are driven by our values of respect, response, and producing results. We have been shaken, but together we will heal as one. May God bless us all. Ako'y anak ng lupang hinirang, kung saan matatagpuan ang iyas ng perlas ng silangan, nagniningning sa buong kapuluan. Taglay ko ang hiwaga ng silangan, at saan mang bayan o lungsod, maging timog, hilaga at kanluran, ang Pilipino ay namumukod. Sama-sama nating abutin, pinakama tayong nabituin, at ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking lipi, ang tanging minimiti at hinahanap. At ako'y tagumpay natin lahat. Ako'y may isang munting pangarap sa ating dakilang lupain. At sama-sama nating pagsisikap, sama-sama ring mararating ang iba't ibang galaw, isang patutunguhan. Dito isang araw, isang kamuluan, sama-sama nating abutin. Ang tagumpay ng bawat mag-aaral ay tagumpay namin sa DepEd. Bilang guro, lahat ng laban ay aming pipiliting pagtagumpayan, lalong-lalo na kung para sa kabubuti ng bawat mag-aaral. Kami po ay kaagapay nyo upang magpatuloy ang mataas na kalidad ng edukasyon, lalong-lalo na sa lungsod ng Caloocan. Para sa bata, para sa bayan, sulong edukalidad. Sa Caloocan, walang batang maiiwan. Lahat ang ako'y tagumpay natin lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa hanay po ng mga punong guro, sa aking pong pangunguna bilang presidente ng aming asosasyon, Dr. Carmenia C. Abel, lubos po kaming nagpapasalamat sa mga taong sumusuporta po sa aming paaralan. At kami po ay magbibigay ng kaunting aliw sa inyo. Kaya halina, sama-sama nating panoorin. Now na! Go on, halina't magbayanihan na. Pandemyang manang umaro, kalay lungkot at pangamba, pinipilit
muna, tulong ibahagi. Buhay na bayanihan, isulong, tumulong, gawang, halina't magbayanihan na puso, handang magpili sa tulong, sama-sama, paaral sa ayos na gawang, halina't magbayanihan na puso, handang magpili sa tulong, sama-sama, paaral sa ayos na gawang. Panahon ng pagbabago dumating ngayon. Sa mundo ay ibang kita ating patuloy. Iwaksi ang galinangan at paghandaan. Tawag ng kadakilaan ating tindigan. Tulungan at malasakit, puso ay tingin. Pag-asang makakamtan, tagumpay makamit. Iwaksi ang alinlangan at paghandaan. Tawag ng kadakilaan ating tindigan. Tulungan at malasakit, puso ay tingin. Pag-asang makakamtan, tagumpay makamit. Iwaksi ang alinlangan at paghandaan. Tawag ng kadakilaan, aksak tindigan. Tawag ng kadakilaan, aksak Maraming salamat sa mga naghandog ng awitin. Ang mga awiting inyong narinig ay mula sa mga piling mag-aaral, Teachers Performing Arts, Parents Teachers Association, School Governance Operations Division, at mga mensahe mula sa mga katuwang na organisasyon ng SDO Caloocan. Maraming salamat din po sa samahan ng mga punong guro. Ang ating pong narinig ay pawang mga orihinal na awitin mula sa PESPA, Public Elementary School Principal Association of Caloocan, sa pangunguna ng kanilang Pangulo, Dr. Carmenia C. Abel. Gayon din sa APSA,
Association of Public Secondary School Administration of Caloocan City sa pangunguna ng kanilang Pangulo, Mr. Perazim R. Dano. At dito nagtatapos ang Musikada, Brigada Musikahan sa SDO Caloocan. At pagpapatuloy ng bayanihan sa paaralan. Maraming salamat po. Kami ang inyong nakasama, Sheila C. Molina. At Tommy R. Rico na nagsasabing, DepEd tayo, tulong-tulong para tuloy ang edukasyon. Ay, kakaibang programa talaga itong aking napanood. Grabe, tumatama dito, saka dito. Nung una, malaki ang agam-agam ko sa mangyayaring pag-aaral ng aking apo sa public school. Pero matapos kong mapanood itong virtual kick-off program ng SDO Caloocan para sa Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela, nabawasan ang aking agam-agam. Masaya na yung aking pakiramdam. Kasi ang naramdaman ko habang pinapanood ko ay yung tunay na espiritu ng bayanihan na layunin ng Brigada Eskwela. Iniisip ko, dahil sa COVID-19 at saka sa pandemya, hindi na matutuloy yung mga ganitong programa. Pero itong napanood ko, no, ay lumagpas pa kabaligtaran Tinalo yung espiritu ng pandemya at saka ng COVID-19, di ba? Nakita mo yung ginawa ng mga SDO Caloocan officials, teacher, principals, estudyante, lahat sila, mga stakeholders mo, nagsama-sama. Na hindi lang basta pagsasama-sama pinakita pa, nilakipan pa ng ibang timpla yung talento, yung buhay, ang taas ng dynamismo ng bayanihan at pagkakaisa. Congratulations, Dr. Lazaria at ang iyong entire team. Ha? Ako ngayon buong-buo ng puso na susuporta sa mga plano at programa ng Department of Education para sa ligtas na pag-aaral ng aking apo at ng marami libu-libong mga estudyanteng Pilipino. Congratulations. God bless. Magbayanihan na, magbayanihan na. Bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Tatapagtibay sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pagbigkisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada, eskwela, magkasasama. Brigada, eskwela, salim na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit bisig, buong barkada na. Kumilos na, tulong-tulong sa pagsulong, atid na kalidad sa edukasyon. Kabataan, saya at tunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada,